Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng Department of Health o DOH at National Commission on Indigenous People o NCIP. Ito ay upang mas mapabuti ang kalagayan ng kalusugan at nutrisyon ng mga katutubong mamamayan. Nakalahad sa nasabing MOU ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project o PMNP, isang programa na pinondohan ng World Bank na layuning mabawasan ang stunting at malnutrisyon sa mga bata, partikular ang mga nakatira sa malalayong lugar o indigenous people communities. Sa pahayag ng DOH, nasa 860,000 mga katutubo sa 13 rehiyon sa bansa ang inaasahang makakatanggap ng benepisyo mula sa programa. Ilan dito ay serbisyo sa mga buntis at mga kababaihang nasa reproductive age group. Prioridad ng MOU na matiyak ang serbisyong nutrisyon ng mga katutubo, alinsunod din na may pahintulot mula sa komunidad at sa kanilang tradisyon at paniniwala. Samantala, upang paigtingin ang aksyon sa binabantayang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ay suportado ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang mas pinalakas na Maritime Command ng PNP. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Buo ang suporta ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pagpapalaka sa mga istruktura at kapabilidad ng PNP Maritime Command dahil anya isa itong hakbang tungo sa pinaigting na pagbabantay sa seguridad ng karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Tolentino, ang pagkakaroon ng regional headquarters sa Luzon, Visayas at Mindanao ay tutugon sa hamon na kinakaharap ngayon ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard dahil sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila nito ay hangad ng senador na maisama sa elective subjects ng PNP Academy ang pag-aaral sa mga batas ng Philippine Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Sa ganitong paraan ay naniniwala si Tolentino na magbibigay kaalaman nito ukol sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas na malaman ang kahalagahan ng pagtatanggol sa binabantayang karagatan ng bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na technical assistance ang tulong na maibibigay ng mga sundalong Amerikano na nakadeploy sa Western Command. Payag ito ng AFP matapos na kumpirmahin ni US Secretary of Defense Lloyd Austin III na magkakaroon ng US troops sa Task Force Ayungin. Partikular na matutulungan umano ng mga naturang sundalo ang pagbibigay kaalaman sa Command at Control Fusion Center ng WESCOM. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, OVP Chief Operating Officer Lopez kinumpirmang pinatanggal ni VP Sara ang DepEd whistleblower na si Yusek Mercado. Mga OFW patungong Bahrain kailangan na ng insurance deposit para sa work permit. AFP nilinaw ang pagkakaroon ng US troops sa Task Force Ayungin. Karahasan sa halalan kinondena ng COMELEC, banta sa buhay ng mga kandidato tututukan. Mary Jane Veloso mapupunta sa kustodiya ng correctional sa Mandaluyong. Friendship Games 2024 nakatakdang ganapin sa Puerto Princesa, Palawan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagsagawa ng 2 araw na special training ang Department of Energy o DOE sa Anti-Red Tape Electronic Management and Information System o ARTEMIS, katuwang ang Anti-Red Tape Authority o ARTA.
Ginanap ang pagsasanay noong ika-7 at ika-8 ng Nobyembre na inorganisa ng DOE Internal Audit Division. Layunin ng DOE na mabigyan ang mga customer ng mahusay, transparent at responsive na pampublikong serbisyo. Dagdag pa rito, inisyatiba ng kagawaran ang paggamit ng mga makabagong solusyon upang mapadali ang proseso at mapatibay ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Samantala, kinumpirma ni Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President o OVP, na inatasyan siya ni Vice President Sara Duterte na hingin ang pagbibitiw ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at ng 3 iba pang opisyal ng ahensya ng walang formal na reklamo o pagdinig. Ang detalye tunghayan kay Jade Buhoy. Inamin ni Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President o OVP sa House Blue Ribbon Inquiry na inutos ni Vice President Sara Duterte na patalsikin si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado dahil sa loss of trust and confidence ng bise. Bunsod nito, kwenestyon ni Representative Jervil Luistro ang kawalan ng due process sa pagtanggal sa mga opisyal, kabilang ang hindi pagbibigay ng formal na reklamo o pagkakataong magpaliwanag. Pahayag ni Lopez na isinagawa niya ang aksyon alinsunod sa utos ni VP Sara, ngunit idiniing wala siyang posisyon sa DepEd. Again, Your Honor, may I just clarify for the record, it was an instruction by the Vice President. She instructed me to call them and let them know that she has lost her trust and confidence in them. Matatandaang si Mercado ay inalis matapos tumustigo ukol sa umano'y pamimigay ni VP Sara ng cash envelope sa mga DepEd officials noong siya'y kalihim. Bahagi nito, mayroong 3 iba pang opisyal ng DepEd na sina Chris Ablan, Christopher Lawrence Arnuco at Jose Arturo de Castro ang pinilit na magbitiw dahil sa parehong dahilan. Sa nasabing pagdinig, pinunadi ni Luistro ang OVP na nagsasabing ang mga aksyon na ito ay nagpapakita ng constructive dismissal. Sa kabila ng pagbibitiw, iginiit ni Mercado na wala siyang formal na pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa mga alegasyon. Dahilan upang umani ng batikos ang issue na nagpapakita ng umano'y pag-aabuso sa kapangyarihan sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara sa DepEd. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nasabot naman ng Bureau of Customs o BOC, katuwang ang PIDEA at NAIA, ang 1.5 million pesos na halaga ng 230 grams ng shabu sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ang ilegal na droga na mula sa California at nakapangalan sa isang tatanggap sana sa Taguig ay nadiskubre sa isang regular na inspeksyon. Inihahanda ng karampatang kaso para sa paglabag sa RA 9165 at RA 10863 habang pinaigting ng ahensya ang seguridad upang labanan ang pagpasok ng mga ilegal na droga sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, OVP Chief Operating Officer Lopez kinumpirmang pinatanggal ni VP Sara ang DepEd whistleblower na si Yusek Mercado. Mga OFW patungong Bahrain kailangan na ng insurance deposit para sa work permit. AFP nilinaw ang pagkakaroon ng US troops sa Task Force Ayungin. Karahasan sa halalan kinondena ng COMELEC, banta sa buhay ng mga kandidato, tututukan. Mary Jane Veloso mapupunta sa kustodiya ng correctional sa Mandaluyong. Friendship Games 2024 nakatakdang ganapin sa Puerto Princesa, Palawan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Para po sa ating mga kababayan na Overseas Filipino Workers o OFWs na patungong Bahrain, ipinapaalala ng Department of Migrant Workers na mandatory na po ang pagde-deposit ng insurance upang sila ay makapagtrabaho dito. Bukod sa mga OFWs, inalarma rin ng ahensya ang mga lisensyadong manpower agencies ukol sa bagong regulasyon na ipinataw ng Ministry of Labor at Labor Market Regulatory Authority ng Kingdom of Bahrain. Kinakailangan na pong magbigay ng 150 Bahraini dinar o humigit kumulang 23,406 na deposit insurance na inaasahang mapakinabangan upang mapauwi ang OFW kung sakaling mawalan ito ng trabaho sa bansa. Sa ilalim ng bagong panukala, layo nitong maprotektahan ang mga manggagawa at mga ahensyang sangkot na hindi gaanong pasanin ang bigat ng gastos ng repatriation. Samantala, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa mga state universities and colleges para mapalago ang seed production ng bansa. Alamin kung paano sa ulat na ito. Para mapataas ang seed production ng Pilipinas, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipagtulungan ang mga ahensya ng gobyerno sa mga state universities and colleges o SUCs. Ito ang kanyang pahayag sa nakaraang pagpupulong kasama ang Private Sector Advisory Council para sa agrikultura. Ayon sa Pangulo, dapat na pagtuunan ng pansin ng mga estudyante o bagong graduates ang seed production, samantala ipaubaya na umano sa mga magsasaka ang pagpapalaki ng mga binhing itinanim. Paggigiit pa niya, dapat na nakapokus ang mga bagong agronomista sa pagsasaliksik ng posibleng estratehiya para sa pagpapalago ng produksyon ng mga binhi. Kaya naman nararapat na umanong mag-level up ang mga SUCs mula sa seed production sa kani-kanilang laboratory hanggang sa maaari na itong umabot sa commercial level na mapupunta na sa mga pamilihan. Dagdag pa niya, dapat nang mabawasan ang patuloy na umasa sa mga inaangkat na mga hybrid seeds. Aniya, mas palakasin pa ang lokal na produksyon ng mga binhi na posible naman kung makikipagtulungan sa mga SUC. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Siniguro naman ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago na paigtingin nito ang K9 Command ng Philippine Coast Guard o PCG. Aniya, ilalaan nito sa susunod na buwan ang mga programa na magpapalawig sa kapasidad ng PCG K9 Command dahil malaki umano ang ambag nito sa pagpapanatili ng seguridad sa mga pantalan. Dagdag pa niya, pinapanatili rin nito ang kaligtasan ng publiko pagdating sa transportasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, OVP Chief Operating Officer Lopez kinumpirmang pinatanggal ni VP Sara ang DepEd whistleblower na si Yusek Mercado. Mga OFW patungong Bahrain, kailangan na ng insurance deposit para sa work permit. AFP nilinaw ang pagkakaroon ng US troops sa Task Force Ayungin. Karahasan sa halalan kinondena ng COMELEC, banta sa buhay ng mga kandidato, tututukan. Mary Jane Veloso mapupunta sa kustodiya ng correctional sa Mandaluyong. Friendship Games 2024 nakatakdang ganapin sa Puerto Princesa, Palawan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.